Yo, what's up mga master? So, for today's video is nakikita nyo sa mga master, yan, naputol because of human error. Yan, so ayusin natin yan mga master. So, nangyari kasi dito is nag-broadcasting kami tapos nasnag yung lure ko. So, pinuntahan namin. Tapos nung malapit na kami master, nasa ilalim na pala yung lure. Hindi ko napansin. Tapos ito siya, na trap na siya sa may cutting ng bangka. Tapos hindi ko na napansin agad. Naka-block to siya, na pala siya ng masyado. Ganon. Tapos late na ako nakapag-adjust ng drag. Pumutok. Yun ang trahedya. So, ito pala na gagawin natin mga master is ano lang to, cheap way on how to repair your top section ng rod. So ito pala mga series kapong 762 na top section. So ito lang yung kakailanganin, isang braid line, ito lalagayan ng epoxy spray paint. Ito siya mga masters, dito lang siya sa bahay, black na spray paint. Kung wala kayong black na spray paint, pwede niyo namang gamitin is Q-Tix, or kung may pintura kayo na black, okay na yun. Tapos epoxy, 120 lang ata to na epoxy. May clear epoxy naman kaso, or yung pinakamura ay 600. Pag clear kasi mahal. Tapos Q-tips para pang basta mamaya. Tapos eto pang stainless to siya na ito yung gagawing support sa ilalim. Yan yung master. Hanap lang kayo ng ganito kahit sa lang, galing lang to sa sa kusina. So nahanap ko lang siya sa kusina. Lalagay nyo lang siya dito. Tapos yan, siya yung magiging brace sa ilalim. So hindi ko na patatagalin mga master kasi madilim na. So papangit yung quality ng video. So gawin ko na to. Mag-mix muna ako nito. Mix muna ako nito mga master. So yan, ready na siya mga master. So dudugtong na natin itong dalawa. So una, lalagyan natin to. Yun. So, basta mga master, so hindi ko na napatuloy yung video kahapon kasi madilim na masyado. Tapos nasira na yung quality sa video natin. So yung ginawa ko pala kahapon master is pagkatapos ko mag-mix ng epoxy is nilagyan ko ng epoxy yung both sides ng stainless steel na maliit na bar sa loob bago ko siya pinasok. Tapos yung excess na nag-build up dito is ginanyan ko lang mga master para mag-hold din siya kasi hindi pa to siya tapos. So nga pala master, disclaimer lang para sa video ito. Hindi talaga ito ang best way paano mag-ayos ng top section kasi mas may accurate na tutorial kung paano siya mas magandang pagkagawa mga master. Yung gumagamit mo talaga sila ng solid carbon na parang ilalagay mo sa loob. Tapos maraming gagawin dito para maging talaga siya, parang walang nangyari ganun. Gastos na kasi yung mga master. Ito, remedios lang talaga to. Kaya nga cheap and effective way to repair your top section ng itong content na to mga master. So idea ko lang naman to, para sa akin lang naman to kung gusto nyo gawin o hindi. Nasa inyo na yung mga master. So yun lang, so patuloy ko na to kasi lahat ng gamit ko dito master sobrang lang, mura. So order naman ako ng top section, extra lang to pag dumating na yun, at least may extra na ako in case kung magkamali naman tayo ulit. So yeah, so yun mga master. Susunod na gawin natin is tatalian natin itong braided line. Yung braided line, hindi ko na to siya binili, extra ko lang to kasi yan, paubos na nga to master kasi hindi to na kasya sa reel ko, kaya lang to, sobra. So tatalian na natin siya mga master. So dalawang beses ko to tatalian mga master. Pakita ko na lang sa inyo kung
paano ko siya gagawin. So, ganyan ko lang siya mga master. Nakikita niyo master, ginagawa ko siyang loop. Yan, para mamaya to pag lock, hindi tayo mahirapan pag lock ng braid. Yan, so ikot lang siya. Yan, sisimulan ko na siya mga master. Yan master, so tapos na siya master, na loop ko na siya. Yan, yung first layer ng braid. So pag lock na ito mga master, ito lang. Yung loop na ginawa ko kanina mga master, pasok nyo lang to dito. Yan sa loop. Yan. Tapos itong nilagay natin dito, antay natin. Tapos yan lang natin mga master. Yan. Yan mga master, nag-lock na yan sa yan, okay na yan mga master, lock na yan siya. Ganyan lang siya pag-lock mga master. So, tuloy natin ito. Tapos ito. Yan, so tapos na yung first layer mga master. Tapos syempre, lagyan natin ng ikalawang layer yan ng braid para mas matibay. Kasi manipis lang naman yung braid natin. So, hindi siya masyadong kakapal. So, lagyan natin ng pangalawang layer ng braid. Ayan. So, ayan, lagyan natin. So, yan mga master, tapos na yung second layer ng braid natin mga master. So, pag lock na lang pa rin mga master, yung ito, pasok na lang ito mga master. Wait lang, hulog. Pasok na lang. Ayan. Tapos, silahin nyo lang ito. Tayo mo na itong pinali. Tapos, silahin lang siya. Hindi siya ng sagad mga master. Ayan, tapos ito. Ayan. Ayan, okay na yung mga master. So, ayan. Putulin natin yung master. Ayan, putulin na natin yung braid. Ayan, so yan na siya mga master. Matibay na yun mga master. Pero last na gagawin natin, isa-applyan natin ng epoxy. Epoxy. Ayan, so ready na siya mga master. So, lalagay na natin siya dito. So, dito naman master is kailangan maganda na yung hulma niya kasi malapit na tayo sa finished product eh. Ito na nga yung finished product niya eh. So, dapat ayusin natin yung paghulma ng epoxy. Didikit na. So, may tubig ako dito mga master. Ewan ko lang kung tatala ba ito pag gagamitin ko siyang tubig para hindi didikit. Uy, parang tama yung desisyon ko mga master. Dito ito. So, wala siya mais. Ayan. Nakalimutan lang sa hindi. Nakalimutan. Hindi siya sa iba kasi. Nakalimutan lang sa hindi ba kami. Tubig lang ito. Kung sa tingin nyo mga master, okay ba yan? Yan no? Galing no, pagkagawa oh. Lalagyan ko pa yan ng pintura mamaya mga master, huwag kayong mag-alala. Oops, ayun na nga. Yan na mga master, so gagawin natin, patutuyuin natin to for 6 hours, tapos lagyan na natin ng pintura. Tapos, yan, patuyuin muna natin to mga master, balikan ko kayo mamaya. Yan master, so dry na siya mga master, so lalagyan na natin ng paint. Binalot ko na siya ng yan para hindi maklayan yung ibang parts niya. So ito yung gagamitin natin na paint master, black lang na number 39. So spray lang natin siya, dalawang coating pala to master. Ito yung first coating niya. Hangin.
Yan. Okay. Okay na yan, master. Tapos bilad natin sa araw, 1 oras. Sprayhan natin ulit bago natin lagyan ng Q-Tix na ano, parang colorless na Q-Tix. Yan, master. So natuyo na siya, master. So lagyan na natin agad ng second coating. Gamit pa rin yung same na ano, second coat yan. Tuyo na siya, mga master. Tuyo na siya. 1 oras lang basta na bilad sa init. Yan, second coating na ito, mga master. Yan. Alright, tapos bilad natin ulit. Tapos maglalagay na tayo ng gloss o yung Q-Tix na ano, na colorless. Bilad natin ulit, mga master. Yan. So yun, ano na po siya, dry na po siya, mga master. So lalagyan na natin siya ng colorless na Q-Tix. Ito. So yeah. Master, tapos na ako, master. So tuyuin lang ito ng 1 oras, tapos pakita ko sa inyo yung final result. Ayan guys, so ito na yung finished product, guys. So ayan, ito siya. Ayan, ito siya, guys. Ayan. Halata siya pero hindi naman siya madumi tingnan. Para lang siyang ganito, guys. Malaki nga lang pero at least hindi siya madumi tingnan, guys. Ayan. So overall, guys, matibay naman siya. Titest natin to, of course. So nilagay natin dito lahat is yung stainless steel sa loob nito na may epoxy na rin. Tapos epoxy rin dito bago lagyan ng braided line. 2 layer ng braided line nilagay, tapos nilagyan ulit ng epoxy. Tapos yan, after ng epoxy, 2 layer ng black spray paint. Tapos pagkatapos ng 2 spray paint is yung ano na, Q-Tix na colorless. Yan, so yan yung result niya, guys. Halata siya na ano, pero kung sa malayo mo naman titingnan is hindi naman siya. So straight yan, guys. So, tingnan nyo. Ano ko lang kung nakikita nyo ba, pero straight yan, guys. Straight yan. Yan, so field test natin ito siya, guys. Sana makahuli ng good size para matest yung durability niya. Kasi extra ko na lang rin to kasi naka-order rin ako ng ano, ng top section sa 762. So extra ko na to siya, at least may extra na ako, guys. Yan, so yan lang. Kung bali yung road nyo, pwede nyo itong gawin, o pwede nyo gawin yung ano, yung mas magandang proseso ng pag-repair ng top section. Pero kung mahal naman yung magagastos nyo sa pag-repair nyo, mas mabuti bumili na lang kayo ng top section na extra. Meron naman sa mga online shop, Shopee, Lazada. So bumili na lang kayo. Pero kung gusto nyo talagang matuto, pwede nyo, decision nyo naman yan. So ito lang yung proseso na nagawa ko. Para sa akin, maganda naman siya, guys. So, proud ako sa ginawa ko. Yan, so field test natin to. Yan, salamat sa panonood, guys. Sana mag-subscribe kayo and to more fishing videos para ma-motivate ako mag-video, mag-vlog. Subscribe kayo sa aking channel, pa-like na rin, tapos hit notify. Salamat, guys, salamat sa panonood.